guys, magandang hapon sa inyong lahat. Today is March 29. It's Monday. Lunes Santo, kumbaga. Oras 15 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. So guys, kung nakikita niyo yung background ko, yan yung Mount Makiling na before nung ako ay mountaineer, yan ay inakyat ko. Yan yung peak 3 and 2, yan yung naakyat namin that time. So well, ngayon hindi na, lalo ngayon ng panahon ng pandemic, nagkasakit nga ako guys. So ngayon guys, so ginamit ko siya ngayong background para dito sa ating may babahagi ko sa inyong salita regarding sa Philippians chapter 4 verses 8. Think about the good. Finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. So guys, ibig sabihin nito, dapat kumbaga kailangan natin may ibahagi ang totoo, ang sinseridad at ang pagiging banal, pagiging kaibigan, palakaibigan. Huwag tayong huminto, huwag nating isipin na hindi lahat ng bagay ay walang kahalagahan. Okay? So dapat lagi natin pinipraise ang gawa ng Panginoong Jesus. Kaya nga worthwhile and worthy of praise. So our thoughts can make us happy or sad. So, di ba, minsan may mga bagay tayo minsan na iniisip natin na tayo masaya, alinsabay nun, kabaliktaran nun na ipinapakita natin sa kabila ng ating kaligayahan ay mayroon tayo nadaramang kalungkutan. Kung nag-iisip tayo ng mga mali o wrong, impure or ugly, dapat maalis natin yung mga bagay na yun. Hindi naman, well, magpakatotoo tayo, pero hindi rason na hindi sapat na dahilan na tayo ay isang tao lamang, isa tayong ordinaryong tao lamang na hindi natin kaya ang lahat ng mga pagsubok, na hindi natin kaya ang mga marupok tayo, kasi kumbaga tao lang ako, nadarang lang ako. So may mga ways, there are pathways na mga paraan na dapat din natin iwasan at hanggat maaari ay magampanan din natin bilang isang tao. Diba? Kung nag-iisip tayo ng mga wrong, impure or ugly things, lulungkot lang tayo. So given na yon na minsan diba, lalo na pag wala tayong pera, pag wala tayong mga material na bagay, talagang nakakalungkot siya iisipin. Pero kung ang Panginoong Diyos ay laging nasa isip at nasa puso natin, ay huwag natin siyang alisin, huwag nating napabayaan na mawala sa ating puso at isipan ang Panginoong Diyos, sapagkat ang pag-isip pala natin sa umaga ay isang
napakahalaga at napakalaki na pinagkaloob niya sa atin, di ba? Kaya nga saan pa ang pag-ibig ni Jesus ay hindi natin kayang pantayan sapagkat namatay siya. Handa siyang nagdusa sa lahat ng mga kasalanan na nagawa natin, di ba guys? Literally, ipinako sa cross, tinubos niya lahat ng mga kasalanan na nagawa natin, di ba? Yan ang pagmamahal niya na purely, na talagang binigay niya sa atin, holy, friendly, na talagang binigay niya sa atin na hindi natin kayang suklian kailan pa man, di ba? But kung ang gagawing pamantayan at goal is to think about things that are true, pure, right, holy, friendly, and proper, this will always shape our behavior and even our facial expressions. Everything begins with a thought. If you decide to think about good and things and focus on them, then this will come to you, diba? So may mga bagay tayo guys na nasa atin lang din sarili, kumbaga ang kasagutan, hindi sa magulang, hindi sa mga kapatid o sa kamag-anak o sa kaibigan natin. So more on focus tayo kung ano ba yung mga magiging desisyon natin sa ating buhay. Kung mag-o-observe tayo, usually miserable ang buhay ng mga palaisip ng pangit at masama, di ba? Yun naman talaga, di ba guys? Minsan nag-iisip tayo ng mga hindi mga magaganda, literally tayo minsan tayo kasi yung mga taong tipong napaka-judgmental natin, minsan tapos na tinapos na natin ang mga bagay na hindi pa, which is hindi pa naman natin siya nasusubukan. Okay? That is why we should learn from the experiences of people around us, diba? So may mga bagay tayo na dapat natin pag-aralan, pagbasihan ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid, kung ano man ang nangyayari sa mga kapwa natin, ng mga tao, diba? So should learn from the experiences, ika nga. So lahat tayo nakakaranas ng mga anumang mga bagay na hindi ka nais-nais at hindi kaya-aya, struggles in life, lahat yan, lahat nandiyan yan. Kung dyan tayo focus, talagang babagsak ang balikat natin ng sabay-sabay kung hindi natin bibigyan ng batayan ang mga nagawang mabuti sa atin ng Panginoon. Observe how we live and die, so that we will be spared the sorrow that many people go through because of their mistakes. So yun nga, di ba? Lahat naman tayo makikita natin kung paano tayo mamuhay dito sa mundong ibabaw, sa sanlibutan, which is minsan nakakalimutan natin magpasalamat sa Panginoong Hesus na may mga bagay tayo na dapat ipagpasalamat sa Kanya. Huwag tayo maging pulyanis, thinking that everything is good and nice. So, ang lahat ng bagay na nangyari sa buhay natin guys, make sure na kailangan natin na pag-isipin, lalo na nga sa kapwa natin. Masama man yan, sa may mga bagay tayo na
hindi natin naiintindihan kung bakit nangyayari. Pero huwag natin pakakaisipin na lahat ng bagay na nangyayari na sa paligid natin ay nagiging masama. So, hindi naman yung totoo. There is a lot of ugliness in the world. So, lahat dito sa mundong ibabaw, ang lahat, kahit mismo sa ating katangian, sa physical na kaanyuan, may pangit tayo nakikita sa ating sarili. May mga baho tayo na hindi natin nakikita din minsan, na pilit natin itinatago o kinukubli natin sa ating kapwa. But we do not dwell on gloom and doom. Diba? Sad to say, ang mga tao hindi kayang tanggapin ang mga bagay na ito. So, yun yung mga taong walang katahimikan sa sarili. Diba? Maraming pangit sa mundo, hindi lamang yung mga nasa paligid na nangyayari, hindi lamang sa mga physical na kaanyuan o yung mga nakikita natin, may mga bagay-bagay o mga pangyayari na pangit na nangyayari, pero minsan dapat maintindihan din natin. Pero bakit yun ang hahanapin? Diba? May mga options tayo. There's a lot of pathways na dapat natin pagtuunan ng pansin, na ibigay natin ang lahat ng mga bagay na nakaaya-aya para maging masigla, maging sariwa ang ating kaisipan. Guys, alam ko lahat tayo, minsan pinanghihinaan tayo ng loob. Tayo ay may pagkukulang sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Pero dapat din natin pag-aralan kung paano natin to haharapin. So hanapin natin ang lahat ng sagot. Yan ay para sa ating sarili din. Maraming hindi maganda, pero bakit yun ang tititigan? Diba? Katulad ng mga bagay na yan, kung may nagawa ka halimbawa ng hindi maganda, at may nakita ka ng hindi maganda, ipaling mo sa ibang bagay na kung saan ba maging pasigla, maging kakatuwa ang lahat ng bagay na nakikita mo. At manali ka lamang sa Panginoong Diyos. At yan ay talagang lahat ng kanyang nilikha ay talagang dapat papasalamatan natin. Pero minsan guys, a-analyze natin, minsan ang mga bagay na nakikita natin na pangit ay special yan. Kasi hindi pare-pareho ang lahat ng bagay na nakikita natin. Halimbawa na lang natin guys, yung ang kalsada. Nakikita nyo ba, in literally, sa tunay na buhay natin, ang kalsada ay hindi pantay. Habang buhay, hindi siya magiging pantay. Darating ang panahon at tamang oras na magkakaroon din ng lubak, na magkakaroon din ng puwang, magkakaroon din siya ng bitak. Diba? So, ganun lamang yun. Think good and hopeful thoughts. Diba? So, yun ang dapat isipin natin. Why? O bakit? Kasi, when you think about the good, you have hope. So, kung iniisip natin ang lahat ng mga bagay na may magagandang mangyayari sa ating buhay, ay syempre, pagpapalain tayo at magkakaroon din tayo ng pag-asa sa ating buhay. Kung ibabagsak natin ang sarili nating paniniwala, wala din tayong patutunguhan. And when you have hope, you have strength. So, kaakibat doon, kailangan din bigyan natin ng lakas ang ating sarili. Bigyan natin ng katatagan kung paano natin harapin ang mga bagay. Yung mga taong walang pag-asa at walang inaasahan ang nanghihina. Diba? Aminin natin guys sa sarili natin na minsan tayo ay nanghihina kasi minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Diba? Minsan, pagkawala tayong pera, nalulungkot tayo, hindi kumpleto ang araw kasi hindi nasusunod yung liway natin sa ating buhay, hindi natin nagagawa, hindi natin nabibili ang gusto nating bilhin, hindi natin nakakain ang gusto nating kainin kasi wala tayong pera. So ang gagawin natin, magmumukmok na tayo. So gagawin natin miserable ang buhay natin. So wag ganun. May mga bagay at mga options na ibinigay at pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga meron tayong sariling pag-iisip, meron tayong sariling mata na dapat nating gawin. Diba?
Bigyan natin ng kalakasan ang lahat. Bigyan natin ng dapat matuto tayong manindigan sa ating sarili kung paano nating harapin ang mga bagay na yun. Yung mga taong walang pag-asa at walang inaasahan ang nanghihina, pero habang may pag-asa at may inaasahan, mayroong lakas. Kasi naniniwala sila o naniniwala tayo sa sarili natin na may mangyayari. Kaya nga, there's a hope. May mga bagay tayo na kailangan nating tanggapin sa ating sarili. May mga pag-asa, di ba? Think positive as always. Pero habang may pag-asa at may inaasahan, mayroon tayong lakas. And hope bring happiness. So, habang hinihintay natin mga pag-asa na yan, dapat pakaisipin natin na ang lahat ng kaligayahan, ang lahat ng buhay natin ay magiging masaya. Kahit nasabihin natin na sa isang iglap lang, sa isang pamilya natin, may nagkasakit, may nawalay, may yumao. So, there are times, wala naman permanente guys dito sa mundo. So, lahat tayo papanaw. Lilisanin natin ang mundong ibabaw. Lahat mawawala tayo guys. Kaya, dapat, pakaisipin natin, pagkatapos natin sa buhay natin dito sa mundong ibabaw na ito, dito sa sanlibutan na to, may isang buhay pa ulit tayo na harapin. Diba? Huwag tayong masadlak sa mga kalungkutan o sa mga bagay na makakapagbigay sa atin ng kalungkutan sa ating sarili. So what's our first rule on how to be happy? Think about the good. Diba? Siyempre, ang lahat naman ng ito, ang lahat naman ng bagay sa atin, dapat pakiisipin natin ang lahat ng mga kaaya-aya at kapaki-pakinabang, maging masigla, maging spiritual man, maging physical man, at ang maging lahat na nangyayari sa ating paligid. So guys, ano man ang mga kalamidad, ano man ang mga sakuna na nangyayari sa ating buhay, problema, so we have to face it. Kailangan nating harapin. Wala rin naman sasagot dito, kundi tayo lang din mismo sa sarili natin guys. So yun guys, yan lamang ibabahagi ko sa inyo sa munting salita na ito hindi ko pangaral sa inyo. Ito ay binabahagi ko sa inyo regarding doon sa Philippians chapter 4 verses 8. Think about the good. Thank you and God bless guys. Stay tuned for our journey dito sa aking YouTube, sa aking vlogs. Maraming salamat sa pananatili ninyo sa akin at sa pakikinig. Once again muli, ako si Galad Pamoraga Lagahit o page Gali 727 o you can call me GL at ang aking background ayan Mount Makiling dito sa Santo Tomas, Batangas. Thank you and God bless guys. Bye.